Puno ngayon ng pambabatikos ang Facebook page ni Slater Young at inuulanan na din ng dislikes ang mga videos nito sa YouTube dahil sa naging epekto ng kanyang proyekto sa syudad ng Cebu City. Binabagyo ngayon ng batikos ang Cebuano engineer na si Slater Young dahil sa malalang baha sa Cebu. Tatlong paglabag ang nakita ng DENR laban sa isang high-end residential project sa Cebu City. Nag-iimbestiga na ang DENR at ang Cebu City LGU sa isang mala rice terraces na residential project. Isa po ito sa sinisisi sa matinding pagbaha nung manalasa ang bagyong Tino. Si John Slater Young ay isang sikat na engineer sa Cebu na mas lalo pang sumikat nung sumali siya sa Pinoy Big Brother Unlimited noong taong 2011 at nanalo bilang big winner. Ang lalaki na nanalo sa edisyon ng Pinoy Big Brother sa isang regular edition. Ngunit sa halip na ipagpatuloy niya ang kanyang career sa show business, na-realize nito na hindi para sa kanya ang industry na ito at mas gusto talaga nitong mag-focus sa mundo ng construction. And that is when he decided to launch his own product ng tawag ay Light Block. We made floating concrete, and this is one of our proudest innovations ever. Now, it's rated for typhoons, earthquakes, fires, and is even sound dampening. And the best part is, it is cheaper than hollow blocks. So I think it can really help a lot of new homeowners. Ayon pa sa kanya, ang light block daw ay isang concrete material na mas cheaper, greener, mas magaan, at mas insulated na alternative kesa sa hollow blocks. At para patunayan na matibay talaga ang produktong ito, ginamit ni Slater Young ang sarili nitong produkto para buuin ang sarili nitong bahay. Nang dahil na successful ang brand at image ni Slater Young, mas lalo pa itong napansin ng maraming mga tao. At hindi lamang mga ordinaryong tao, kundi pati na rin ang mga malalaking pangalan. Isa na lamang din sa mga pangalan na ito ay ang 8990 Holdings. Nag-acquire ang 8990 Holdings ng isang 200-hectare mountain property sa Cebu at ang pinangalan nila sa property na ito ay Monterrazas de Cebu na kung saan ang naging developer nito ay ang Genv Development Corp. Ang plano kasi ng 8990 Holdings ay lumipat mula sa paggawa ng mga mass housing projects papunta sa high-end luxury market at para makamit nila ito, napagpasyahan nilang i-acquire ang Genv at i-rebrand ang pangalan nito papunta sa Mont Group Property. Noong taong 2021, in-announce ng 8990 Holdings ang joint venture sa pagitan ng company ni Slater Young na Sky Estates Construction Corp at iba pang mga malalaking pangalan gaya ng LLG Architects and Genv Development Corp na ngayon ay Mont Group Property na para i-develop ang Monterrazas Prime, isang luxury house and lot project na mayroong units priced at 40 to 50 million pesos. 8990 Holdings also decided na si Slater Young ang kanilang gagawing brand ambassador, and not only that, siya din ang Chief Strategy Officer ng Mont Group Property at lead industry partner para sa The Rise at Monterrazas Condominium Project. Ang The Rise at Monterrazas ay isang luxury condominium na inspired sa Banawi Rice Terraces na kung saan instead na maging isang malaking building, ihinalin tulad nila ito sa Rice Terraces na pahagdan-hagdan ng mga properties na sumusunod sa daloy ng bundok. Ngunit, ang bundok na kanilang pinili ay mayroon palang madilim na history. Nagsimula ang kwento ng Monterrazas de Cebu noong taong 2007 nang nakakuha ang Lanco Pacific Corporation at Genv Development Corporation ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Environmental Management Bureau Region 7 noong May 30, 2007. Sinasakop din ng 200-hectare development na ito ang mga barangay ng Guadalupe, Sapangdaco, Buhisan at Tisa. Isa pang bagay na nakakabahala ay dahil ang original pala na ECC nila ay para talaga sa isang housing project featuring individual houses and lots, hindi isang condominium building na itinutukod nila ngayon. Noong April 15, 2008, pinatawan ng cease and desist order ng dating Cebu Mayor na si Tomas Osmeña ang development permit ng Monterrazas dahil sa isang major flood at mudslide na tinamaan ang 10 pamilya sa barangay ng Guadalupe. Sinisi nila ang pagbahang ito dahil sa paggalaw daw ng development sa naturang waterways at drainage systems. Kaya nagresulta na pag-order ng City Mayor na gumawa daw ng mga retention ponds ang developer para pigilan ng rumaragas ang tubig bago sila magpatuloy sa kanilang pagtrabaho. At kahit na nagsumikap silang sumunod at mag-comply, inabutan pa sila ng mahigit 1 taon para ibalik ang kanilang development permit. At noong November 15, 2009, dito pa nila ito nakuha.
Noong na-reinstate na nga ang kanilang permit, nagkaroon pa rin ito ng mga strict conditions, gaya ng monthly progress reports, operations manual para sa retarding dam, at regular city inspections. Ngunit katagalan, inamin din ng city planning officer na si Gemma Camomot na wala pala talagang regular inspections na nangyayari, kundi tinitingnan lang pala nila paminsan-minsan kung gumagana pa ba ang kanilang detention ponds. Makalipas ang 2 taon, once again, nangyari na naman ang kinakatakutan ng maraming mga tao at nagkaroon na naman ng malubhang baha sa 8 sityo ng Barangay Guadalupe. Mahigit kumulang 100 families din ang nadamay dito. Kaya noong July 21, 2011, pumirma na naman ang panibagong cease and desist order ang dating Cebu Mayor na si Mike Rama patungo sa Genvi Development Corp dahil siya mismo ang naka-observe ng flooding habang nagko-conduct ito ng site visit at dineclare nito na ang mga households daw na nakatira sa ilalim ng Monterrazas ay mayroong high risk of flooding during heavy rains. The order also noted na ang mga trees at vegetations daw ay na-bulldoze na kung saan nagresulta ng paglala ng soil erosion. Ngunit sa kabila ng mga babalang ito, kalaunan ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagtatrabaho. 19-story residential condominium. Ganito kalaki ang The Rise of Monterrazas at ayon pa kay Slater Young, dumaan na daw ang project na ito sa mahigit 300 revisions para ma-ensure ang sustainability at compliance para sa environmental standards. At ayon din sa kanya, mayroon daw itong 19 detention ponds at 50% lamang daw sa lupain ang tatayuan nila ng buildings na kung saan mas mababa daw sa 70% ang karaniwang footprints. And most importantly, pangako din ito na hindi daw ito makakaapekto sa mga lowlands at makikinig daw ito sa feedbacks ng mga tao. Pero despite these assurances, nagkaroon pa rin ng concern ang karamihan sa mga tao tungkol sa environment, kung saan kahit na ang isang kilalang abogado na si Jesus Falsis ay mayroon din nasabi, stating na, "Dear Slater Young and DNR, you said you want to make sure your design of Monterrazas, The Rise, to be as sustainable as possible because you are building on the mountainside. 3 questions. How many hectares of trees in the mountainside will you be uprooting, clearing, and demolishing to build the condos? Number 2, how much rainwater can you collect? And number 3, have you conducted an environmental impact assessment or had one conducted? Did you take note already of how other Monterrazas projects affect the flooding in Cebu, like that of Guadalupe Heights, which only started to be affected by flooding after Monterrazas de Cebu was constructed?" A lot of these questions are rhetorical questions, but hearing the answers from Slater Young, Monterrazas de Cebu, and the DENR would still be quite helpful in actually knowing what the hell is happening to our environment. Ngunit kahit nakaliwat ka na nga ang mga tanong ng mga tao, ang natatanging sagot lamang dito ni Slater Young ay malaki daw ang tiwala niya sa proyektong ito, stating na, "Narinig namin lahat ng mga concerns ninyo. Our goal here is to listen." At para mas lalo pang magtiwala ang mga tao, napagpasyahan niya na gamitin ang kanyang imahe sa proyekto na ito and stated na, "I wouldn't have put my face on there if I didn't believe in the project." Yun ay nung hindi pa dumating ang Typhoon Tino. The Philippine province of Cebu is hit by catastrophic floods spawned by Typhoon Tino. Typhoon Tino has started to cause some damage in several Philippine provinces. The death toll in Cebu is now at 48. 200 people are dead and hundreds of thousands now without homes as rains brought by Typhoon Tino flooded swaths of the country. Noong November 3, 2025, tumama ang bagyong Tino sa syudad ng Cebu City. Landslides, malalakas na hangin, at higit sa lahat, flash floods sa iba't ibang bahagi ng lugar. Libo-libong mga bahay ang nasira at lumubog sa baha nang dahil sa bagyong ito. At ang ikinagulat ng mga mamamayan ng Cebu ay ang mga lugar kung saan tumama ang baha. Mga barangay tulad ng Guadalupe na nasa baba ng Monterrazas ay nakaranas ng baha na ni isang beses ay hindi pa nila naranasan. And as of November 7, mahigit 2.4 milyong Pilipino na ang apektado at mahigit 300,000 na ang mayroon sa mga evacuation centers. Makalipas din ng ilang mga araw, as of November 17, 2025, nasa 150 na ang death toll ng Cebu City at umaabot naman sa 451 katao ang injured. Sa barangay naman ng Guadalupe kung saan located ang Monterrazas, umaabot na daw hanggang bewang ang lalim ng baha dito at hindi lamang ito, may hahalin tulad din daw ang tubig sa bahang ito bilang isang mocha-colored water, suggesting na mayroon itong kasaling limestone o anapog na mula sa taas ng bundok.
Despite the public outrage towards Slater Young and Monterrazas, ang statement lamang na inilabas nila ay wini-welcome daw nila ang mga investigations mula sa DENR. They also stated na hindi daw totoo ang claim na pumutol daw ang Monterrazas de Cebu ng mahigit 700 trees at any evidence presented can easily be disproven. Ayon din sa statement nila, ang mga lugar daw na binaha ay kabilang sa magkaibang drainage basins at likas na daluyan ng tubig. At nagbigay din ito ng example na parang sinasabi na din daw nila na ang isang development sa Tagaytay City ang nagdudulot ng pagbaha sa Makati City. Hindi daw nagtatagpo ang kanilang lokasyon, watershed at daluyan ng tubig. Ang Facebook page naman ni Slater Young na dating nakikinig ng feedback sa mga tao ay bigla na lamang naglaho at biglang pinatay ang comment section. Hindi lamang sa Facebook, kundi pati na rin sa YouTube, TikTok at Instagram. Kaya nagresulta na din ng pag-call out sa kanya ng kanyang fellow actor na si Albi Casino dahil sa sinabi nito dati, stating na, "I thought you were listening to feedback. Seems like you're awfully quiet now, bud." At kahit na marami na ng mga tao ang nabiktima at namatay dahil sa bagyo at malubhang pagbaha, makikita naman natin sa video ito na hindi pa rin sila tumitigil at patuloy pa rin kinakalbo ang bundok sa Monterrazas de Cebu.